Good day, ladies and gentlemen. Welcome to another video. This time, ang video po natin ay may kinalaman po sa ating buhay-buhay sa ating 2026 at welcome po sa Chico Arellano Ministries. Yan. Ako, gulat kayo siguro. Ba't may Chico Arellano Ministries? Alam niyo po, eto lang, early this year, ngayon 2026, nagplano po kami mag-asawa and we were talking about our plans for 2026. Yung parang ginagawa po sa mga company, di ba sa mga company po meron tayong annual planning, tapos may business review, yun ay sa company. So sabi kong ganyan, maganda rin pala na nagkakaroon din dapat ng planning sa isang pamilya, no? Para doon na ililista natin, na ibabudget natin. Napanood ko rin kasi ito kay Joyce Spring at saka doon sa kanyang asawa na maganda pala nagkakaroon din po ng plano. Mga kapatid, mga kaibigan, kayo po ba ay married, no? Kayo ba ay may family din? O kaya kayo single mom or single parent, maganda rin po na meron din po tayong annual planning, no? Kung ano po yung magiging plano natin for the whole year, no? Sabi nga natin sa ating title for today's video ay Blessed 2026. No, pinagpalang 2026. Naku, lahat po tayo gusto nating pagpalain po ngayong 2026, hindi po ba? Sino pong ayaw ng pagpapala, 'di ba? Sino ayaw ng blessing? 'Di ba? Wala naman, lahat tayo gusto natin ng blessing. Yung blessing po na nanggagaling sa Lord, yung blessing na ma-enjoy natin. Hindi lang po yung blessing na hindi blessing na pansamantala, kundi yung blessing na pangmatagalan. Kaya ito po ang ating video for today, pinamagatan nating Blessed 2026. At ang ating text ay matatagpuan po sa Proverbs 16 verse 3. Ang sabi po dito, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Nabasa ko po yan sa Tagalog. Meron din yung Tagalog version. Kawikaan 16, talatang 3. Ito po, hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo. Meron din ako Tagalog na Bible, no? Alam niyo, maganda po nagbabasa ng Bible kasi minsan makakakuha ka, hindi minsan, madalas makakakuha ka din ng inspirasyon. Sabi po dito sa Proverbs chapter 16, Kawikaan chapter 16 verse 3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Ako, napakaganda nga naman po nun, mga kaibigan, ano? No? Ipagkakatiwala mo kay Yahweh ang lahat ng iyong gagawin. Tapos, ang pinakamaganda doon, kapag pinagkatiwala mo kay Yahweh ang lahat ng iyong mga gagawin, merong pangako sa iyo ang Lord. Anong sabi niya po? At magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin, no? So simulan po natin ang ating pag-aaral ngayong gabing ito, mga kapatid, sa Proverbs 16 verse 3. Yan. Check niyo po, i-highlight niyo na po yan sa inyong mga Bible. Proverbs chapter 16 verse 3. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Sa ating unang punto ng pag-aaral, Number 1, the act of surrender. No, yan, surrender. Parang suko na ako, ayoko na. Hindi ko na kaya, ikaw nang bahala dito, di ba? Sino po sa inyo yung gusto ng ganyan? Kapag ka nahihirapan na, napapagod na, suko na ako, ayoko na. Pero pag hindi nahihirapan, gustong-gusto, ini-enjoy pa rin, di po ba? Ano nga ba itong the act of surrender? Bakit magsusurrender? Anong kailangan gawin sa pagsusurrender? Paano ba nagsusurrender? Sabi po sa verse 3 ng Proverbs 16, letter A, yung commit to the Lord. Pag sinabing commit, no? Nakikita natin yan, di ba? Commit. May commitment ka ba? Ano bang commitment mo, di ba? Ibig sabihin, meron kang gagawin pag sinabing commit. Ano bang ibig sabihin ng commit sa pagkakasulat po ng Proverbs chapter 16, verse 3? Ang commit po ay galing sa salitang Hebreo. Yan. Hebreo o Hebrew word po na ang salitang galal. Galal po, hindi bulol, hindi galaw. Galal. Anong ibig sabihin ng commit? Ito po ay galing sa salitang Hebrew word na galal, na ang ibig sabihin po ng galal ay to roll. Ipagulong? Ano yung ipagulong? Ano yung ipapagulong? Paano magpagulong? Yung konteksto po kasi nito, yung pagpapasa po nung bigat, di ba? Yung pagpapasa po nung responsibilidad.
to roll over o pagpapasa. The act of transferring, surrendering, no? Committing, to roll. Para po yung ganito, mga kapatid, yan, mga kaibigan. Yung bigat na bit-bit mo, ipapasa mo ngayon sa iyong kasamahan o sa iba. Sa example po na nakikita natin ngayon sa screen, the act of surrender, commit to the Lord. You roll over to the Lord, no? Ipapasa mo sa Panginoon ang iyong mga gagawin, no? Hirap no na. Lahat ng mga plano mong gawin, ipasa mo sa Lord, no? Lahat ng iyong mga plano for 2026, ipasa mo sa Lord, no? Alam niyo mga kapatid, ganyan po kasi yung gusto ni Lord eh. Ang gusto po ng Panginoon, 101% dependent tayo sa Kanya. No, kaya malimit naririnig po ninyo yung trust in the Lord, di po ba? Naririnig po ninyo na you obey the Lord, di ba? You ask the Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Dahil ang gusto po talaga ng Panginoong Diyos ay ang total dependency sa Kanya. No? Kaya nga po sa Genesis pa lang, di ba? Ang bilin po doon, di ba? Pwede niyong kainin ang lahat, wag lang yung kaalaman ng tama, yung bunga ng punong kahoy na malalaman po ang tama at mali. Bakit ganon? No? Kasi po mga kapatid, ang gusto po ng Lord, lahat po ng tama o mali sa Kanya lamang manggagaling. Siya ang ating creator, therefore siya ang magsasabi sa atin kung ano ang tama at ano ang mali. Madalas po kasi mga kapatid, no, ang nangyayari sa atin dahil nga po nakain nila Eva at Adan, yung bunga na ipinagbabawal kainin, dahil nakain nila, nagkaroon sila ng kaalaman ng tama at mali. Anong mali doon? Ito ho ang malungkot mga kapatid. Dahil yung alam po nating tama at mali, hindi lahat ng tamang alam natin ay tama sa mata ng Diyos, no? Tulad po nung sinasabi na hanggat wala kang tinatapakang kapwa-tao, pagpatuloy mo yung ginagawa mo. 'Di ba? Sabi nila, obey your heart. 'Di ba? Tama ba 'yon? Sa mata ng tao, yes, tama po 'yun, pero sa mata ng Panginoon, hindi. Tulad nung nasusulat sa Jeremiah na, be watchful of our heart because our heart is deceitful. Mandaraya ang ating puso. No? So yun po mga kapatid, kailangan nating ipasa sa Panginoon yung responsibilidad, yung accountability, no? Yung total dependency natin nasa Panginoon. Commit to the Lord. Itong buong 2026, kung may plano po kayo magtrabaho, magnegosyo, may plano kayo na mga malalaking decision making, maganda po mga kapatid, isurrender natin sa Panginoon. Ipagkatiwala po muna natin sa Kanya. At pangalawa, the scope of sovereignty. Yung sakop ng sovereignty ni God. Whatever you do. Hindi lang po yung tungkol po sa ating pagsisimba, hindi lang po yung tungkol sa ating church, tungkol sa ating ministry, tungkol sa ating pananampalataya, which most people do, mabait lang sila or Christian lang sila, relihiyoso lang sila pagdating ng linggo. No? Lord, pag linggo sa'yo ako, pero pag Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, nasa mundo siya. Ayaw po ni Lord ng ganon. Bakit? Ang gusto po ni Lord, whatever you do, yung gagawin mo ng linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes hanggang Sabado, dapat covered niya yung whatever you do, i-commit mo sa Panginoong Diyos. Hindi lang yung araw ng linggo, 'di ba? Hindi lang yung pananampalataya mo, no? Huwag mong ihihiwalay yung negosyo. Nako, Lord, nag-tithes ako sa iyo. Nag-offering ako sa iyo, Lord. Yung negosyo kong to, ibalato mo na sa akin to. Ako na bahala sa iyo, Lord. Magbe-bless ako sa church, no? Mag-o-offer ako sa pagawain, sa mga gagawin sa church, no? I-offer ko sa iyo lahat 'yan. Pero itong negosyo ko ngayon, Lord, wag mo nang pakialaman. Hindi tama yun. Because ang sabi ng Lord, commit to the Lord whatever you do. No? Whatever you do. Ano ba yung mga whatever you do? Kasama po dyan mga kapatid, yung sa pamilya mo, no? Paano mo tinatrato ang pamilya mo? Paano mo sila pinalalaki yung mga anak mo? God is very interested in those, no? Kailangan ayon sa Panginoon, no? Halimbawa sa inyong relasyon mag-asawa,
Di ba ano pong sabi ng Bible tungkol po doon? Ang mga babae, magpasakop tayo sa mga lalaki. At yung mga lalaki naman, ano pong gagawin ng mga lalaki? Ibigin po natin ang ating mga asawang babae tulad ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia na inilaan niya ang kanyang buhay. No, grabe po mga kapatid, dahil mismo ang Panginoong Hesus naglaan ng buhay para sa church, para sa kanyang iglesia, at ganun din daw po yung dapat nating gawin mga kapatid sa ating mga asa-asawa. Ilaan po natin ang ating buhay para sa kanila. No? Huwag natin silang aawayin, di ba? Yung mga babae naman, surrender, magpasakop tayo sa ating mga mister. Ganun din po sa mga anak. No, kailangan yung pagpapalaki po natin sa ating mga anak, naaayon din po sa salita ng Diyos. In short, mga kapatid, whatever you do, no, God is very interested in you, your heart, your business deals, yung mga negosyo mo, kung paano mo pinapamahalaan ang iyong negosyo. Ganon din sa parenting mo, pagpapalaki mo sa mga anak mo. Very interested po si God dyan. Ganon din po sa iyong finances. Paano mo minamanage ang iyong pera? Dahil sabi nga po, every financial decision is a spiritual decision. Nako, mahalaga po yan mga kapatid. At ganun din po sa mga private thoughts po natin. Mahalaga na isurrender, i-commit natin sa Panginoon pati yung mga iniisip natin, mga private thoughts natin, no? Ito ba ay pleasing? Ito ba ay honoring sa Panginoon, no? And lastly, mga kapatid, panghuli, ito po, the promise of stability, no? Stability. Sinong ayaw ng stability? Di ba lahat po tayo gusto natin maging stable po tayo. Pag sinabing stable, hindi matitinag, hindi magigiba, hindi mawawasak. Kapag tayo daw po ay nag-commit sa Panginoon ng ating mga plano, lahat ng mga gagawin natin, the Lord God will establish your plans. Di ba? Sinong ayaw noon? Di ba? Lahat tayo gusto natin. Ano bang example niyan? Pag sinabi mong He will establish our plans, no? Wala namang perpektong plano, di po ba? Walang perpektong buhay. Darating at darating po ang mga time, ang mga pagkakataon, mga kapatid, kung saan ay darating ang bagyo, darating ang mga hindi inaasahang pangyayari, darating ang mga sakuna, no? Kumusta ka pag dumating yung mga sakuna na iyon? Di ba? Tulad ng isang bahay na nakatayo sa isang bato o sa buhanginan, dumating ang bagyo, dumating ang unos, nagiba o nawasak ang bahay. Mga kapatid, saan po nakatayo ang iyong buhay, ang iyong bahay? Nakatayo ba ito sa isang matibay na bato, no? O nakatayo ito sa buhangin? Ganon din po ang ating plano. Na-commit ba natin ang ating mga plano sa Panginoong Diyos? O base lang ito sa ating mga sarili? No? So napaka-importante po na ang ating mga plano ay well committed sa Panginoon upang nang sa gayon, dumating man ang bagyo, dumating man ang unos, hindi tayo matitinag, hindi tayo magki-quit, we will never surrender, bagkus magpapatuloy tayo sa pagiging matatag sa pananampalataya sa Panginoon. Hindi tayo bibigay. Ang ating mga plano ay patuloy na pagpapalain ng Panginoon, no? Kaya mga kapatid, no, hindi lang po sapat na tayo sumisimba. Napakahalaga din po mga kapatid na tulad po ni Kristo na ang kanyang buhay ay kanyang itinalaga sa iglesia. Ang kanyang buhay ay inilaan po niya para sa iyo, para ikaw ay maligtas. No, ganun din po tayo mga kapatid, nabubuhay po tayo para sa Kanya. Gusto ng Panginoon na magtagumpay ka, gusto ng Panginoon na pagpalain ka, gusto niya maging prosperous ka. Pero ikaw kapatid, handa ka bang i-commit ang iyong 2026 sa Panginoon? Handa ka bang mag-surrender sa Kanya? Handa ka bang magpasakop sa Kanya? Kapatid, wala kang lugi. Bakit? He will establish your plans ngayong 2026. Ang gusto lang niya ay yung total dependence mo sa Panginoon, kung paanong inilaan niya ang buhay niya para sa iyo. Ganun din ang gawin mo para sa Kanya. Bakit? Sabi po sa Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Christ died for you, and Christ died for me. Mga kapatid, let us become a Christ follower, not just a church goer. Tularan po natin si Kristo kung paano niya tayo minahal,
nung tayo'y makasalanan pa. Gayon din po ang ating gagawin. Let us be gracious. Let us demonstrate love. Ipakita po natin ang pagmamahal. At i-commit natin sa Panginoon lahat ng ating mga gagawin. And I am sure, He will establish your plans. Let us pray, mga kapatid. Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa sandali ito na nakapagministeryo po ako sa aking mga kapatid na nanonood ngayon saan man panig ng mundo, ng bansa. I pray, O God, anuman po ang kanilang plano ngayon darating na 2026, i-bless mo po, O God, yung kanilang puso, yung desires ng kanilang isipan, yung kanilang personal desires, personal prayer request. I pray, O God, ikaw ang mag-bless sa kanila, sa kanilang hanap buhay, sa kanilang family, sa kanilang children. Father, O God, malayo sila may ibang nanonood ngayon, malayo sa kanilang pamilya. Lahat po ng ito'y ginagawa po nila, paghahanap buhay para sa kanilang pamilya. I pray, O God, ikaw ang mag-bless sa kanila, sa kanilang hanap buhay, sa kanilang mga anak, sa kanilang asawa, may bahay. At patuloy mo pong pagpalain sila. O Diyos, ilayo mo po ang kanilang pamilya sa anumang kapahamakan, trahedya, sakit o aksidente. At patuloy ko pong ipinapanalangin, Panginoon, ang pagpapala sa lahat ng mga nanonood ng video na ito. Panginoon, pagpalain mo po sila at ingatan. Pagliwanagin mo po ang inyong mukha sa kanila at mahabag sa kanila. Lingapin niyo po sila, ang lahat ng mga nanonood nito at ingatan, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. At patuloy po nilang maranasan ang pag-ibig ng Diyos na nasa langit, ang pagliligtas ni Hesukristo, at ang kaaliwan ng diwang banal ng banal na Espiritu Santo mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. I hope nagustuhan niyo po ang video na ito at na-inspire po kayo, mga kapatid, sa video na ito. And if you want to watch more of this kind of video, ano ba yan? Kung gusto niyo po ng mga video na kahalintulad po ng katulad nito, please like and share this video at mag-comment din po kayo, mga kapatid. You can type amen, no? O kaya ano man ang gusto po ninyong tanungin o ipag-pray, baka may prayer request po kayo, please comment down below. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.